Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So insyaAllah, alamul malaikatul abrar, ang daigdig ng mararangal ng mga anghel. At tiyatalakay na natin yung huling bahagi ng aklat, alhamdulillah. Pagkatapos ito, tutuloy na natin pagtalakay tungkol sa mga jinn, insyaAllah. So huli na talakay natin tungkol sa kung sino ba ang superior, ang tao ba o ang anghel. Pero sa simula ng pagtalakay dito, unang nilinaw ay kung pwede ba itong pag-usapan. Kasi nga, may mga bagay sa Islam na kumbaga hindi na natin pangangahasan na mapag-usapan, pero nalinaw na kahit yung mga sahaba radiyallahu anhum, natalakay nila ito. Kung ano ang mas marangal, kumbaga, ang mga anghel ba o ang mga tao. At si Abdullah bin Salam, yung ay dating rabay ng mga Hudyo, natukoy niya na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay mas kamahal-mahal kay Allah kahit kina Jibril at Mikail. At ang ginawa niyang dalil ay dahil sa sina Jibril at Mikail, sila ay walang free will. Sumusunod lang sila kay Allah. Kumbaga kanilang pagiging malapit kay Allah ay dulot ng kanilang ibada kauniyah na tinatawag. Di ba natalakay na natin ito? Ibada kauniyah, ibig sabihin ito yung pagsunod ng nilikha, ng nilalang kay Allah sa normal na pagsunod. Ibig sabihin wala siyang pagpipilian. Na mula dito sa ibada kauniyah na tinatawag, meron kayong maririnig ng mga mangangaral ng Islam, sasabihin nila, yung araw daw, yung buwan ay Muslim. Sasabihin nila, Muslim daw yung araw at ang buwan. Maaring tama ito sa ganitong pananaw. Sa ganitong pananaw na sila ay Muslim, tumatalima kay Allah sa pagsamba sa ibada na kauniyah. Kauniyah, ibig sabihin natural, normal at wala silang pagpipilian. Pero yung ibada syar'iyah nga na tinutukoy, ito yung pagsamba na merong pagpipilian ng tao kung susunod ba siya sa syariah o sa batas ni Allah o hindi. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagiging kamahal-mahal siya kay Allah kaysa kahit sa mga anghel, kumbaga kasi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam siya mismo ang pumipili na sambahin si Allah. Hindi yung wala nang pagpipilian, kumbaga. Kaya siya sumusunod kay Allah. So ngayon, finally, al-aqwalu fil mas'alah, yung iba't ibang mga pananaw tungkol sa usapin na ito. So unang sinabi ni Sheikh rahimahullah, yadhkuru syarih at-tahawiyya annahu yunsabu ila ahli sunnah tafdilu salihil bashar wal anbiya faqat alal malaika. So ito yung sinasabi ko nung nakaraan. So ang pinaka common o pinaka-popular na pananaw dito na nga ayon din sa paliwanag sa Aqidatut Tahawiyah na maaring mas marangal ang mga tao kaysa sa mga anghel. Pero syempre, ang pagiging marangal na ito ay limitado lamang o espesyal lamang para sa mga mabubuting tao. Ibig sabihin mananampalataya at gayon din mga propeta. So lahat sila ay mas marangal kaysa sa mga anghel. So ito yung pananaw ng Ahlus Sunnah. At syempre meron ding pananaw yung mga ligaw na sekta. Wa annal mu'tazila yufaddiluna al-malaika. Para sa mga mu'tazila na siyang isa sa mga kauna-unahan na mga ligaw na sekta na lumitaw at mula sa kanila ay nag-ugat ang iba't ibang mga ligaw na katuruan ng iba't ibang mga ligaw na sekta. Para sa Mu'tazila, ang mga anghel ang mas marangal.
Kumbaga wala ng distinction o wala ng kondisyon para sa kanila. Ang anghel ay mas marangal kaysa sa mga tao. Kahit sa mga propeta, kahit sa mabubuting mga tao, kahit kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mas marangal ang mga anghel. At gayon din yung mga Asy'ariyah wa atba'ul Asy'ari ala qawlain. Yung mga Asy'ariyah, meron naman silang dalawang pananaw daw. Minhum man yufdil anbiya wal awliya. So merong mga Asy'ariyah na nagsasabi na yung mga propeta at yung kanilang mga awliya, kanilang mga santo ay nakahihigit kaysa sa mga anghel. Wa minhum man yakif. At kabilang naman sa kanila yung walang pananaw. Wala yakta fi dalika qawlan. At wala silang ibinibigay na anumang pananaw sa bagay na ito. Walang malinaw na pananaw sa bagay na ito. At yung ganitong pananaw ng ilang mga Asy'ariyah, actually ito tama rin. Ibig sabihin, hindi ko sinasabing tama yung Asy'ariyah. Kumbaga tayo, bilang mga Muslim, kapag hindi tayo sigurado sa isang bagay, huwag tayo magsasalita tungkol dun. Na yung halimbawa, bagay na hindi tiyak, di sabihin natin hindi natin alam. O wala tayong opinion, o wala tayong pananaw tungkol sa bagay na ito. Wa hukiya an ba'dihim mailun ila tafdilil malaika. Pero syempre meron din namang ilan sa kanila, kumbaga sinasabi tungkol sa ilan sa kanila na nagsasabi, ilan sa mga Asy'ariyah na nagsasabi na yung mga anghel ang superior. Kumbaga, dalawang pinakamaraming pananaw sa kanila, superior ang mga propeta at mga santo nila. At yung iba naman, o kabilang sa pinakamaraming may pananaw, yung yung wala silang pananaw talaga. Pero syempre, naiulat din na mayroong nagsasabi na kabilang sa kanila na anghel ang superior. Wa hukiya dalika an gayrihim min ahli sunnah wa ba'da sufiyya. At syempre, meron din namang ibang mayroong ganitong pananaw kahit sa ilan sa mga ahlus sunnah at ilan sa mga sufi. Pero sa nauna nang nabanggit nga dito, na para sa ahlus sunnah, kumbaga mas lawak na pananaw, o kumbaga ang pananaw na mas marami ang kumukuha dito o pumapanig dito, superior ang tao sa mga anghel, pero may kondisyon. Ang mga mananampalataya lamang at mga propeta. Siyempre, nandiyan din yung mga Shia. Wakalati Shia, ang pananaw ng mga Shia tungkol dito, inna jami'al imma afdalu min jami'il malaika. Ang lahat daw ng kanilang mga imam ay superior sa lahat ng mga anghel. Superior kahit kina Jibril alayhis salam at Mikael. At actually nga, yung kanilang mga imam, superior pa kay Allah. Waliyadu billah, superior pa kay Allah. Paano nangyari? Siyempre, hindi naman nila aminin yun, pero kung titingnan mo yung mga katuruan nila, kasi problema sa mga Shia actually, yung marami rin sila iba-ibang, parang madhab, marami rin, tapos marami iba-ibang paniniwala. Hindi sentralisado yung kaalaman sa kanila. Hindi katulad sa atin sa Ahlus Sunnah, sa Salafiyya, lalong-lalo na, organisado yung kaalaman. Kumbaga, isa lang yung pinagkukunan nating lahat. Kaya kung merong hindi na pagkakasunduan, o hindi na pagkakaunawaan, isa lang yung babalikan natin ng mga batayan. Lalong-lalo na yung mga naunang mga scholar, kung meron silang pananaw sa anumang usapin. Yung mga Shia, kaya madalas tinatanggi nila yung, sasabihin natin, kayong mga Shia, na sumasamba kayo sa mga imam ninyo. Itatanggi ng ibang Shia yun. Kasi hindi naman talaga nila alam na meron palang aral sa kanila na ganun. Hindi naman kasi sila nag-aral Pero kung bubuklatin natin yung mga libro nila, yung kanilang mga aklat, na kumbaga yung mga sinaunan nilang mga aklat tungkol sa kanilang paniniwala, naroon ang mga paniniwala na ito.
Di ba, paano natin nasabi na ang mga Shia actually, kung titingnan natin ang kanilang paniniwala, holistically sa kabuuan, superior pa rin ang imam nila kaysa kay Allah. Kasi yung imam nila, alam lahat. Alam lahat ng imam nila, yung mga mangyayari. Samantalang si Allah, dun nga sa doktrina nila, doktrina ng Al-Bada, hindi alam ni Allah na magmumurtad pala yung mga sahaba. Pero yung imam nila, alam yung lahat ng bagay. So, ginawa nilang superior yung mga, hindi nila outright sasabihin yun, pero yun ang kalalabasan sa kanilang inimbentong relihiyon. So, yung kanilang mga imam daw ay superior kaysa sa mga anghel. Pero syempre, yung mga Shia, yung nga, marami nga sila ibang sekta rin. Wa minan nasi man fassala tafsilan akhar. Syempre, meron pang ibang mga tao na kabilang sa mga Shia na meron pang ibang pananaw. O kahit iba pang mga tao na meron pang ibang mga pananaw. Walam yakul ahadun mimman lahu qawlun yu'thar innal malaikata afdalu min ba'dil anbiya'i duna ba'd. So, wala naman ding tao ang nagsabi ng mga anghel ay superior sa ilang mga propeta pero hindi sa iba pa. Ibig sabihin, merong propeta na superior sa anghel at meron din namang propeta na mas mababa ang antas kaysa sa mga anghel. Wala namang merong kumbaga, sino man na nagkaroon ng significant na pananaw na ganito. So, meron sinabi si Abu Hanifa rahimahullah, tawakkuf fil jawabi an hadhil mas'ala. So, tawakkafa fi jawabi hadhil mas'ala si Abu Hanifa at hindi na siya nagbigay din ng kanyang pananaw sa usapin na ito. Wa ila tawakkufi janhu syarh at-tahawiyya rahimahullah. At mula dito sa pagtigil na ito ni Abu Hanifa, yung paliwanag doon sa Aqidat at-Tahawiyah ni Sheikh Al-Albani, ganun din. Hindi na siya nagpalalim sa usapin na ito. So, meron bang isang pananaw na binanggit dito mula kay As-Safarini at iniulat niya na si Imam Ahmad daw. Si Imam Ahmad ay mayroong paniniwala na sinasabi niya na nagkakamali ang sinuman na magsasabi na ang mga anghel ay mas mainam. Ibig sabihin niya dito, nagkakamali ang sinumang magsasabi na ang mga anghel ay mas mainam sa mga tao, kahit sa mga mananampalataya. Kasi mas tinatanggap na pananaw ng Ahlus Sunnah, ang mga mananampalatayang tao ay mas marangal kaysa sa mga anghel, insyaallah. Ang mga mananampalatayang tao ay mas marangal kaysa sa mga anghel. So, sinabi nga niya, yukhti'u man faddalan malaika, nagkakamali ang sino mang maniniwala na mas marangal ang mga anghel. Pero yung tinutukoy niya dito, kullu mu'min afdalu minal malaika. Ang bawat mananampalataya ay nakahihigit pa kaysa sa mga anghel. So, yung dahilan, kumbaga, o punto ng pinagtatalunan dito at bakit nakarating ang ibang mga scholar sa kanilang conclusion, yung sinasabing mawtin an-naza, yung punto ng kanilang pinagtatalunan o pinagkakaiba-ibahan ng pananaw. Yung si Abu Hanifa, di ba, hindi siya nagsalita tungkol dito. Pero ang mas marami sa Ahlus Sunnah ay naniniwala, kahit si Imam Ahmad, na superior ang mga mananampalataya kaysa sa mga anghel. So, yung sinabi, la khilafa fi annal kafara wal munafikin gayra dakhilina fil mufadalah. So, malinaw sa Ahlus Sunnah na ang mga kuffar at ang mga munafik, syempre hindi sila kabilang sa mga tao na nakahihigit sa mga anghel. Mas marangal ang mga anghel sa kanila. Fahaulai adallu minal bahaim. Dahil nga mga taong ito ay mas ligaw pa kaysa sa mga bahaim, pastuling hayop. Ang kuffar at ang mga munafik, mas ligaw pa sila kaysa sa kambing. Katulad nga doon sinabi ni Allah sa Suratul A'raf, verse 179, ulaika kal an'ami
balhum adal. Sila ay katulad ng an'am, ngunit sila ay mas ligaw pa nga na may tuturing. Kasi yung kambing, titingnan natin yung kambing, halimbawa, kain lang yan ng kain, wala yung pakialam. Kasi yun lang yung abot ng kanyang ng kanyang kaisipan, ng kanyang diwa, ng kanyang utak. Okay? Kasi talaga, nilikha sila ni Allah para maging pagkain. Okay? Parang halimbawa merong kambing, sing talino ng tao. Kakainin pa kaya ng tao yung kambing na yun, yung kambing may kipag-usap sa'yo, huwag mo katayin, parang awa mo na, may mga anak ako. Di ba? Hindi mo nakakatayin yun. Kaya yung mga kambing, dinulat na ni Allah na ganun sila. Okay? Parang di ba? Kumbaga, hindi sila nag-iisip na katulad ng tao. Kaya nga mali, na iuugnay ng tao yung mga emosyon ng tao sa mga hayop. Yan ang matinding pagkakamali ng mga nung mga vegan, yung mga hindi kumakain ng karne ng hayop. Kasi malupit daw ang pagkatay sa hayop at kung ano pang katwiran nila. Totoo na sasaktan ng hayop. Kaya nga yung sa Islam, di ba? Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Weda qataltum fa ahsinul kitlah." Kapag kayo ay magkakatay, gawin ninyo mahusay yung pagkatay. Kasi nasasaktan naman talaga yung hayop. May rin yan may senses. Pero kung sentience, na katulad ng tao, wala silang sentience. Kumbaga, yung pagpapahalaga natin sa mga hayop na kinakatay, ayon sa sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagpapakita lamang ng, kumbaga, gabay ni Allah na maging mahabagin tayo kahit sa hayop. Pero hindi tayo pwedeng mag-uugnay ng damdamin na katulad ng damdamin ng tao sa hayop. Di ba? Minsan meron kang makikitang video sa Facebook, yung kambing daw umiiyak. Yung kambing daw umiiyak bago katayin, o yung kambing niyayakap daw niya yung amo niya bago siya ibenta para katayin. Yung kambing na yun, walang iniisip yun na anumang katulad nung iniugnay ng mga tao sa kanila. Nagkataon lang na ganun yung sinasabi nila, o ganun yung tunog nila, o ganun yung, pero wala yung kahulugan. Yung kanyang yung tunog niya, may walang kahulugan yun. Walang kahulugan. Meron ba tao na nagawa na niya makipag-usap sa kambing at nagkakaintindihan talaga sila? Wala. Kasi yung sinasabi ng kambing, walang kahulugan. Walang kahulugan. Kaya nga dito, ulay ka kal-an'am balhum adal. So yung kambing, baka, camel, ligaw sila. Kumbaga, wala silang gabay at hindi nila kailangan ng gabay. Hindi sila tutuusin ni Allah kung naging kafir ba sila o hindi. Pero yung munafik, mas ligaw at gayon din yung kafir. Kasi nga, binigyan sila ni Allah ng isip pero di nila ginagamit. Binigyan sila ni Allah ng isip pero hindi nila ginagamit. Naalala ko bigla pala yung yung hadith. Mamin nabiyin illa ra'al ganam, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala ro sinumang propeta liban na lang na naging pastol ng tupa o kambing. Lahat ng mga propeta ay nakaranas na magpastol ng tupa o kambing kasi kumbaga sinasabi nga parang preparation sa kanila sa kanilang magiging papel sa paggagabay sa mga tao. Nang marami sa mga tao parang kambing, parang tupa, ganun. Na kailangan mong pagtiyagaan, kailangan mong pagtiisan. May mga tao makulit, parang kambing. May mga tao ayaw nung pinapakain mo sa kanya, gusto niyang kainin yung kamatis na tanim ng brother. May ganung kambing na mimili ng ng kakainin. Babalikan pa yun. Tatali ba niya, makakawala yun. Andun na naman sa sa pechay ni Khalid. Babalikan niya yun. So yung hadith na yun may kumbaga nayugnay lang natin dito kasi nga yung mga pastuling hayop hindi sila nag-iisip. Mas masahol nga yung kafir at munafik sa kanila kasi may utak sila pero hindi naman sila nag-iisip. So dito wala nugni bil mufadala at tafdilu bayna hakikatil bashari wa hakikatil malaika. So tuwing ang tinatalakay daw, sino ba ang superior, ang anghel ba o ang tao? Hindi rito pinag-uusapan
yung ano, yung nature ng pagkakalikha sa tao o anghel. Kasi di ba yung tao nilikha sa putik at yung anghel nilikha mula sa liwanag. Hindi ito yung tinutukoy dito kapag natatalakay ito. Kasi dito nagkamali si Satanas. Si Satanas, sabi niya, kalakta humintin, nilikha mo lang yung tao na yan sa pamagitan ng putik. Samantalang siya daw, superior siya kasi akala niya superior siya kasi nilikha siya sa pamagitan ng apoy. Sinong nagsabi sa kanya na superior ang apoy sa putik? Siya lang. Siya lang ang nakaisip nun na nakakahigit ang apoy sa putik. Siya lang nag-imbento nun. So dito, tuwing lang tinatalakay yung sino bang superior, anghel ba o tao, hindi usapin dito yung yung nilikha sila mula sa putik o nilikha sila mula sa liwanag. Wa innamal mufadala bayna salihil bashar wal malaika. Bagkus ang tinitingnan dito, yung tinitimbang, kumbaga, yung pagiging mabuti ng tao. Na kapag mabuti yung tao, automatically, mas marangal siya sa anghel. Yun nga, ibabalik natin doon yung nabanggit ko kanina. Dahil sila ay gumagawa ng ibadato syar'iyah. Kaya si Propeta Muhammad SAW ay superior kahit kina Mikail at Jibril na gumagawa ng ibada kauniyah. Wa indahaba ba'dan nasi ila annal malaikat afdal min sa'iril mu'minin. So, kahit pa yung ilang mga tao ay mayroong mga pananaw na ang mga anghel ay mas dakila pa rin kaysa sa mga mananampalataya. So, ganun pa rin. Hindi natin tinatalakay dito yung pagkakalikha sa putik o sa pagkakalikha sa pamagitan ng liwanag. Ang pinag-uusapan dito yung kadakilaan siyempre sa kung ano yung kabutihan na taglay nila. وَنِزَاءُ عِنْدَهُمْ فِي الْمُفَادَلَةِ بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمَلَائِكَةِ. At ganyan din sa kanilang pagkakaiba ng pananaw kung ang mga tao ba o ang mga anghel ang superior. O yung mga propeta ba o yung mga anghel ang superior. So panghuli sa mga usapin na ito, mayroong mga batayan. Mayroong mga batayan na tinukoy ang mga scholar dito. Na yun nga, ang mas tinatanggap na pananaw ng Ahlus Sunnah, superior ang mananampalataya kaysa sa mga anghel. So meron ditong tinukoy na 8 na batayan. 8 batayan, inshallah. So dadaanan na lang natin ito lahat. So yung una, anna Allah amara al-malaikata bis-sujudi li Adam. Yung mga anghel, inutusan sila ni Allah na magsujud kay Adam alayhis salam. Okay? So bagaman sa tafsir, sinasabi na ang sujud na ito ng mga anghel kay Adam ay sujud ng pagbati. May mga nagsasabing ganun. O inutusan lang talaga sila ni Allah na magsujud. Hindi naman nila sinasamba talaga si Adan. Hindi naman talaga nila sinasamba si Adan. Pero either way, pinagawa ni Allah sa mga anghel ang isang dakilang gawaing pagsamba na nakaharap kay Adan. Sabihin, superior si Adan sa kanila. Superior si Adan kaysa sa mga anghel. Na dito nga, warada ba'dahum anna sujuda kana lillah. Yung sujud ng mga anghel kay Adan, hindi ibig sabihin sinasamba nila si Adan, okay? Nagsujud sila para kay Allah dahil sa pagsunod kay Allah. Wa Adamu innama kana qiblatan lahum. Bagkus si Adan ay naging kibla lang para sa kanila. Lugar na kung saan sila nakaharap sa pagsujud. Pero yung sujud nila ay para pa rin kay Allah sa pagsunod nila kay Allah. Walau kana hada sahihan, laqala usjudu ila Adam, na kung ito yung yung tamang pananaw, so dapat ang sinabi ni Allah ay usjudu li Adam.
Pero hindi usjudu ila Adam. Kumbaga, yung doon sa grammatically yung ayat doon sa Suratul Baqarah, wa idha qulna lil malaikati usjudu li Adama, magsujud kayo sa direction ni Adan, na ganun yung magiging kahulugan nito, inshallah. Sa pangalawang dalil, so merong sinabi si Iblis, "Ara'aytaka hadal ladhi karramta alay?" So sinabi daw ni Iblis tungkol kay Adan doon sa Surah Al-Isra verse 62, "Fa inna hada nassun fi takrimi Adam ala Iblis." So yung sinabi na ito ni Iblis ay acknowledgement ni Iblis na pinarangalan nga ni Allah si Adan sa mas mataas na posisyon kaysa kay Satanas. Id umira bis sujudi lahu, na dahil nga dito ay pinag-utusan siya ni Allah na magsujud kay Adan. So yung una, so malinaw na, kumbaga, yung mga anghel ay pinagsujud ni Allah kay Adan, patunay ng superiority ni Adan. Yung number 2, patunay na superiority ni Adan kahit kay Iblis. Okay, kahit kay Iblis. Sa pangatlo, ad-dalilu thalith, anna Allah Ta'ala khalaqa Adam biyadihi wa khalaqa al-malaika bikalimatihi. So sinasabi ng mga scholar, pangatlong dalil na superior ang tao, syempre mga mananampalatayang tao, at kabilang nga yung mga propeta sa kanila. Si Adan nilikha ni Allah sa pamagitan ng kamay ni Allah mismo, kamay niya. Samantalang yung mga anghel ay nilikha ni Allah sa pamagitan ng kanyang salita. So inutos ni Allah na malikha ang mga anghel, so lumitaw ang mga anghel. Pero yung mga tao, si Adan specifically ay nilikha ni Allah sa pamagitan ng kanyang kamay. Pangapat na dalil, yung Suratul Baqarah verse 30, "Inni ja'ilun fil ardi khalifa." Tunay na ako ay lilikha sa lupa ng khalifa, yung sunod-sunod na mga henerasyon. Fal khalifatu yafdulu ala man laysa khalifatun. Man laysa khalifatin. Ang khalifa ay superior doon sa hindi khalifa. Hindi khalifa, konteksto dito sa khalifa, syempre yung khalifa na sunod-sunod na mga henerasyon, o kaya khalifa bilang posisyon ng pamumuno. So dito sa lupa, ang namumuno rito, tao. Kumbaga tao yung nagdedesisyon sa mga kung ano mangyayari sa lupa. Hindi anghel. Hindi anghel. So yun yung isa pang dalil na binigay nila. Na hindi sinabi ni Allah pagkatapos ng aya na yun, o karugtong ng aya na yun, "Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima." Maglalagay ka ba rito sa mundo, tanong ng mga anghel kay Allah, maglalagay ka ba sa mundo ng mga tao na magpapakalat lamang dito ng kasamaan at magpapadanak ng dugo? Sa sinabi nga, "Falawla annal khilafata darajatan aliyah a'la min darajatihim lima talabuha wa gabatu sahibuha." So kung hindi raw mataas ang posisyon ng yung sinasabi ni Allah na pagiging khalifa ng mga tao sa mundo, hindi na ito sasabihin ng mga anghel. Kasi wala na silang pakialam dito. Kasi mas mababa yun eh. Naintindihan nyo? Yung posisyon ng tao sa mundo ay magiging mas mataas kaysa sa mga anghel. Kaya sila, kumbaga, hindi naman nagre-reklamo. Kumbaga, meron silang komento. Meron silang komento kasi, bawa, may ilalagay na tao sa mas mataas ang posisyon mo. Tiwala ka doon sa desisyon na yun. Pero syempre, gusto mo rin makasigurado. Tatanungin mo sila, sigurado ba kayo gusto niyong maging pinuno yan? So parang ganun. Okay? Samantalang kung alam ng mga anghel na walang kwenta, yung tao na ilalagay ni Allah sa lupa, hindi na sila magtatanong. Bahala kayo dyan. Wala kaming pakialam dyan, kumbaga. Bawa, ilalagay ni Allah sa mundo, mga tao na parang tupa, parang kambing, parang hayop lang.
Wala silang pakialam. Pero nagkaroon sila ng ganitong pakialam kasi mahalaga ang magiging role ng tao dito sa mundo at yun nga, kumbaga magiging mas marangal ito na kalagayan kaysa sa kalagayan nila. Panglimang dalil, tafdilu bani Adam alayhim bil ilm. So nakakahigit ang mga tao kaysa sa mga anghel pagdating sa kaalaman. So syempre merong kaalaman na taglay ang mga anghel na hindi taglay ng tao. Pero syempre ang kaalaman dito katulad lang din doon sa binanggit ko kanina. Kaya ang una kong binanggit yung ibadatul syar'iyya at ibadatul kauniyya. Yung mga anghel tumutupad sila sa ibadatul kauniyya, ibig sabihin ng kanilang kaalaman, kauni din. Natural lang na malaman nila. Pero yung tao, ang kaalaman natin, may kinalaman sa syari'a ni Allah. Pinag-aralan natin, pinagsikapan natin. Kaya yun ang dahilan kung bakit superior ang tao, inshallah. Katulad ng sinabi ni Allah, hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun? Magkatulad ba ang mga may alam at ang mga walang nalalaman? Number 6 na dalil, wa mimma yadullu ala tafdilihim anna ta'atul bashar asyakka wal asyakku afdal. So kabilang sa mga batayan, mas superior ang tao dahil ang pagsunod ng tao kay Allah ay mas mahirap. Ang anghel, madali sa kanila sumunod kay Allah kasi yun na sila eh. Wala silang pagpipilian. Yung anghel, parang parang makina. Parang makina. O cambio mo yung motor mo, primera. O yun na yun, tatakbo lang yung makina, primera. Ganun din yung anghel. Hindi sila magiging kwarta o magiging kinta kapag kinambyo sila ng primera. So ganun yung anghel. Pero yung tao, mag-iisip pa yun. Susunod ba ako rito? Kaya ko ba to? O sayang yung oras ko, baka may iba pa akong pwedeng gawin. Maraming struggle sa pagsunod ng tao. At nalalaman nga natin na mas mahirap ang kalagayan ng mananampalataya sa pagsunod, inshallah ay mas malaki ang kanyang gantimpala. Yung sinabi ni Allah, di ba? Wa anna sa'yahu sawfa yura, ang pagsisikap ng tao ay titingnan din. Kasi lumalaki yung gantimpala natin ayon sa ating pagsisikap, inshallah. Katulad halimbawa doon sa hadith ng yung al-mahiru fil Qur'ani ma kiramis safaratin barara. Ang mahusay daw magbasa ng Qur'an ay kapiling kasama ka-level ng mga anghel na mararangal. Pero wa may yatata'ta wa layhi syak falahu ajran. Pero yung tao na nauutal-utal at nahihirapan magbasa ng Quran, doble yung reward niya. Kaysa doon sa tao kanina na mahusay magbasa ng Quran, na mataas na ngayon ang task ka-level niya yung mga anghel, eto doble pa ng level ng mga anghel yung nagsisikap. So ganun nga, yung tao, hindi normal sa tao yung sumunod kay Allah. At bagkus ay mahirap. Pagsubok pa nga sa tao ang sumunod kay Allah. Fainal bashara, majbuluna ala syahwa. Ang tao ay laging nakikipaglaban sa kanyang pagdanasa. Wal hirs, wal gadab. At ang tao ay palaging nakikipaglaban sa kung ginaganahan ba siya o wala siyang ganang gumawa ng pagsamba. Di ba, nararamdaman ng tao yan? Minsan tiyatamad tayong magsala. Kaya nga mahalaga yung yung mga sala na sunnah, sabi ng mga scholar. Kasi mga sala na sunnah, parang parang kumbaga molye, spring. Siya yung nag-a-absorb nung sipag mo, nung katamaran mo sa sala. Kapag nakasanayan mo yung sunnah na sala, kapag tinatamad ka, di wag ka mag-sunnah, yung wajib lang yung gawin mo. O kapag sinisipag ka, didagdagan mo yung sunnah, damihan mo yung sunnah, magtahajjud ka pa. Pero kapag yung ginagawa mong sala, wajib lang talaga, darating ka sa jama'ah late pa, marating ka lagi, pangatlong raka na, dalawang raka, pangalawang raka. Delikado, di ba? Pag tinamad ka, tatamarin ka na talaga sa lahat. So dapat yung tao ay nagsisikap. Kasi pwedeng magbabago-bago yung ng tao, yung kanyang pagsisikap. At ganyan din, pwede siyang nagagalit, pwede siyang natutuwa.
wal hawa wa hiya al mankudatu wa hiya al mafkudatu fil mulk. Dahil nga yung tao, ito yung kanyang yung kalagayan na wa hiya al mafkudatu fil malak. Ito yung kalagayan ng tao na wala sa mga anghel. Yung mga anghel wala sila mga ganitong damdamin, sunod lang sila ng sunod. Ito yung unang 5 na mga dahilan kung bakit superior ang mga tao sa mga anghel. Tatalakayin pa natin natitira na 3 inshallah sa susunod. At natapos na natin alhamdulillah yung libro. So babalikan na natin yung aklat tungkol sa jinn inshallah. So dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.